Paano kung sabihin ko sa inyo na ang simpleng itim na kape na iniinom ninyo tuwing umaga ay nagbibigay lamang ng halos 6% ng tunay na kakayahan nitong makatulong sa inyong katawan? Alam kong tila eksahirado ito pakinggan, ngunit pakinggan ninyo muna ako ng sandali. Ako nga pala si Dr. Brian Cox. Karamihan sa mga nakatatanda ay nag-iisip na ang kape ay para lamang magising. Kaunting lakas, kaunting focus, hanggang doon na lang. Ngunit heto ang hindi ipinapaliwanag ng malinaw ng karamihan. Ang kape ay hindi lamang pampagising. Ito ay isang mahusay na tagapaghatid. Ang init ang caffeine at ang mga natural na sangkap ng halaman sa loob nito ay kayang palakasin ang pag-absorb at pagiging epektibo ng ilang partikular na natural na pulbos kapag pinagsama ng tama. At dito ito nagiging mas kawili-wili. Sa mga nakalipas na taon, tahimik na naglalabas ng mga datos ang mga mananaliksik na nagpapakita na kapag ang mga partikular na tradisyonal na pulbos ay inihalo sa kape, may mga nasusukat na pagbabagong nangyayari sa loob ng katawan. Pinag-uusapan natin dito ang pagbaba ng mga marker ng pamamaga, mas magandang pagkontrol sa blood sugar, pagkatapos kumain mas matalas na isipan, mas maayos na sirkulasyon ng dugo, at mas mabilis na pagtunaw ng taba. Hindi ito sabi-sabi lang at hindi rin ito uso lang sa internet. Ito ay mga simpleng natural na sangkap na ginagamit na sa loob ng maraming henerasyon. At sa wakas, maipapaliwanag na ng siyensya kung bakit napakabisa ng mga ito. At kung kayo ay lampas 60 anyos, na mas mahalaga ito dahil pagkalipas ng edad 60, hindi na ganoon kasigla ang inyong katawan kumpara noong kayo ay 40 pa lamang. Bumabagal na ang pag-absorb ng mga nutrisyon, tumataas ang pamamaga o inflammation, at mas ramdam ang biglaang pagkawala ng enerhiya. Ibig sabihin, malaki ang pagkakaiba ng pag-inom ng simpleng kape kaysa sa pag-inom ng kapeng sadyang pinatibay ng mga masusustansyang sangkap. Pinag-aralan ko ang mga klinikal na pananaliksik at pinili ko ang 5 pinakamakapangyarihang pulbos na maaari ninyong idagdag sa inyong kape simula bukas ng umaga. Nakarango ito mula sa maganda hanggang sa talagang makapagpapabago ng inyong buhay. Ngunit kailangan ko kayong bigyan ng babala tungkol sa numero 2. Nang makita ko ang epekto nito sa paggana ng utak at sa antas ng pamamaga sa loob lamang ng 14 na araw, talagang nagulat ako kung bakit hindi ito pinag-uusapan ng mas maraming tao. Bago tayo magsimula, meron akong maikling katanungan. Ilang taon na kayo ngayon at ilang tasa ng kape ang iniinom ninyo araw-araw? Isulat ang inyong edad at kung saan kayo nanonood sa comment section sa ibaba. Binabasa at sinasagot namin ang bawat isa sa inyo. Ngayon, simulan natin sa pulbos bilang 5. Dahil ang una nating tatalakayin ay mukhang pangkaraniwan, ngunit tahimik nitong binabago kung paano tumutugon ang inyong katawan sa bawat higop. Numero 5. Cocoa powder o pulbos ng kakao. Gusto kong isipin ninyo ito ng mabuti dahil babaguhin nito ang inyong pananaw sa inyong pang-umagang kape habang buhay. Ang purong cocoa powder na walang asukal ang parehong sangkap na nagmumula sa buto ng kakao bago ito tadtarin ng asukal at gatas para maging tsokolate ay isa sa mga pinakamayaman sa antioxidant na pagkain sa buong mundo. Isang pag-aaral na inilathala sa Philippine Journal of Science ang nagpatunay na ang cocoa powder ay may mas mataas na antas ng antioxidant bawat gramo kumpara sa mga blueberry acai berry at maging sa green tea. At kapag inihalo ninyo ito sa mainit na kape, ang mga antioxidant na ito na tinatawag na flavonols ay nagiging mas madaling magamit ng katawan, na ang ibig sabihin ay talagang nagagamit ito ng inyong sistema sa halip na ilabas lang. Ngayon, heto ang pinakamaganda para sa sino mang nagpapahalaga sa kalusugan ng kanilang puso na dapat ay nating lahat. Ang mga mananaliksik sa University of the Philippines College of Medicine
ay nagsagawa ng isang malawakang pag-aaral na kinabibilangan ng mahigit 21,000 matatanda. Natuklasan nila na ang araw-araw na pagkonsumo ng cocoa flavanols ay malaking nagpapababa ng panganib ng pagkamatay dahil sa sasakit sa puso sa paglipas ng ilang taon ng pag-aaral. Ang ginagawa ng mga flavanols sa cocoa ay pinapasigla nito ang paggawa ng nitric oxide sa inyong mga ugat. Ang nitric oxide ang molekula na nag-uutos sa inyong mga ugat na mag-relax at lumawak na nangangahulugang mas malayang nakakadaloy ang dugo. Natural na bumababa ang inyong blood pressure at hindi na kailangang mahirapan ng inyong puso sa pagbomba ng dugo sa buong katawan. Ngunit hindi nagtatapos ang mga benepisyo sa inyong puso dahil isang pag-aaral mula sa University of Santo Tomas ang nakatuklas na ang cocoa flavanols ay aktwal na nagpapabuti sa memorya ng mga nakatatanda sa pamamagitan ng pagpapataas ng daloy ng dugo sa isang partikular na bahagi ng utak na tinatawag na dentate gyrus na siyang bahaging pinakanaapektuhan ng normal na paghina ng memorya dahil sa katandaan. Kaya literal ninyong pinapakain ang inyong utak ng mas magandang sirkulasyon sa bawat higop. Ang pinakamagandang paraan para gawin ito ay napakasimple. Kumuha ng 1 hanggang 2 kutsara ng purong cocoa powder na walang asukal, hindi yung hot chocolate mix na puno ng asukal, kundi purong cocoa powder at ihalo ito direkta sa inyong bagong timplang kape habang mainit pa ito. Ang init ay tumutulong upang matunaw ang pulbos at mailabas ang mga flavanols para mabilis itong maabsorb ng inyong katawan. Maaari kayong magdagdag ng kaunting gatas o pulot honey kung masyadong mapait para sa inyo. Ngunit sa totoo lang napapansin ng karamihan na binibigyan ng cocoa ang kanilang kape ng masarap na lasang parang mocha na mas masarap pa kaysa sa simpleng kape lang. Para sa pinakamagandang resulta, kailangan ninyong gawin ito araw-araw dahil naiipon ang proteksyong dulot ng mga flavanols sa paglipas ng panahon. Napansin ng mga mananaliksik na ang proteksyon sa puso ay pinakamalakas sa mga taong may pinakamababang intake ng flavanol bago pa man magsimula. Ibig sabihin, kung hindi pa kayo nakakapagdagdag ng cocoa sa inyong kape, kailanman malaki ang posibilidad na mabilis at maganda ang magiging tugon ng inyong katawan dito. Isa pang mahalagang bagay na dapat banggitin ay ang cocoa powder ay isa rin sa mga pinakamayamang natural na mapagkukunan ng magnesium. At ang magnesium ay isang mineral na kulang sa higit 60% ng mga matatanda ayon sa datos mula sa Department of Health. Nakakatulong ang magnesium sa pag-relax ng mga kalamnan, kalidad ng tulog, at paggana ng mga ugat. Kaya nakakakuha kayo ng 3 benepisyo mula sa isang simpleng dagdag sa inyong kape. Ihalo ang cocoa na yan bukas ng umaga at magpapasalamat sa inyo ang inyong puso, utak at lakas sa loob ng unang ilang linggo. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang susunod na pulbos sa ating listahan ay may mas kahangahangang nagagawa para sa inyong mga kasukasuan at kalusugan ng inyong tiyan sa parehong pagkakataon? Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-click ang like at mag-subscribe. Masyadong mahalaga ang susunod na bahagi para palampasin ninyo. Numero 4 Collagen Powder. Ang isang ito ay nakakakuha ng malaking atensyon sa komunidad ng medisina nitong mga nakaraang taon at may magandang dahilan. Ang collagen, ang pinakasaganang protina sa inyong buong katawan na bumubuo ng humigit kumulang 30% ng lahat ng protina na mayroon kayo. At ito ang nagpapanatili ng tibay ng inyong balat. Nagsisilbing unan sa inyong mga kasukasuan, nagpapatibay sa inyong mga buto, at pinapanatiling buo ang lining ng inyong bituka upang maayos na matunaw ang pagkain. Ngunit heto ang problema. Simula sa inyong edad na 20s, pakaunti ng pakaunti ang ginagawang collagen ng inyong katawan taon-taon. At pagsapit ninyo sa edad na 60 at 70 ang produksyon ng collagen,
ay bumagsak na ng humigit kumulang 50% o higit pa. Iyan mismo ang dahilan kung bakit nagsisimulang sumakit ang mga kasukasuan, lumulubog o kumukulubot ang balat. Mas madaling mabali ang mga buto at nagiging mas karaniwan ang mga problema sa panunaw habang tayo ay nagkakaedad. Isang mahalagang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition noong 2019 ang nagrepaso sa mahigit 20 clinical trials tungkol sa collagen at napagpasyahan na ang hydrolyzed collagen peptides na siyang anyo ng collagen powder ay makabuluhang nagpabuti sa pagiging banat ng balat, nagpabawas sa sakit ng kasukasuan at sumuporta sa tibay ng buto sa mga matatandang lampas 50. Isa pang pag-aaral mula sa Philippine Journal of Internal Medicine ang nakatuklas na ang mga kalahok na uminom ng collagen araw-araw sa loob ng 24 na linggo ay nag-ulat ng 43% na pagbawas sa sakit ng mga kasukasuan kumpara sa mga hindi uminom nito. Napakalaking porsyento niyan kung iisipin ninyo. Ang dahilan kung bakit napakagandang ihalo ang collagen sa kape ay dahil ang hydrolyzed collagen peptides ay idinisenyo upang matunaw ng buo sa may init na likido. At ang mga amino acid sa collagen, particular ang glycine at proline, ay mabilis na naa-absorb kapag ininom sa mainit na inumin habang walang laman ang tiyan, na siyang eksaktong ginagawa ng karamihan sa pag-inom ng kape sa umaga. Hindi sinisira ng init ang collagen dahil ang mga hydrolyzed peptide ay napaghiwa-hiwalay na sa maliliit na bahagi, kaya nananatili itong matatag kahit sa init ng bagong timplang kape. Kaya huwag kayong maniwala sa sinasabi ng iba na sinisira ng mainit na kape ang collagen dahil hindi iyan suportado ng pananaliksik. Upang maihanda ito ng tama, timplahin lamang ang inyong kape gaya ng nakasanayan. Palamigin ito ng mga 30 segundo para mainit pa rin, pero hindi na kumukulo. Pagkatapos ay ihalo ang 1 hanggang 2 scoop ng walang lasang hydrolyzed collagen powder. Natutunaw ito halos agad-agad. Hindi nito binabago ang lasa ng inyong kape at hindi ninyo mapapansin na nandoon ito. Iyan ang kagandahan ng collagen powder dahil hindi katulad ng ibang supplement na may matapang na lasa o magaspang na tekstura. Ang collagen ay tuluyang naglalaho sa inyong tasa. Para sa pinakamagandang resulta, humanap ng collagen powder na mayroong type 1 at type 3 collagen dahil iyon ang mga pinakakapakipakinabang para sa balat, kasukasuan at buto. Ayon sa pananaliksik, mas mataas ang kalidad ng mga nagmula sa grass-fed at pasture-raised na hayop at siguraduhing may nakasulat na hydrolyzed sa label dahil ibig sabihin noon ay napaliit na ang mga molekula nito para madaling maabsorb at maggamit ng inyong katawan. Ang karamihan sa mga pag-aaral na nagpakita ng malaking benepisyo ay gumamit ng dami na nasa pagitan ng 10 at 15 gramo bawat araw na karaniwang 1 hanggang 2 scoop depende sa brand. Ang koneksyon nito sa kalusugan ng tiyan ay nakakamangha rin. Isang pag-aaral ang nagpakita na ang glycine sa collagen ay tumutulong kumpunihin at panatilihing malusog ang lining ng bituka. Nakakatulong ito upang mabawasan ang mga sintomas ng leaky gut syndrome, kung saan ang maliliit na puwang sa pader ng bituka ay nagiging daan para makapasok ang mga lason at hindi patunaw na pagkain sa daluyan ng dugo na nagdudulot ng pamamaga sa buong katawan. Kaya tuwing umaga na naghahalo kayo ng collagen sa inyong kape, sabay-sabay ninyong sinusuportahan ang inyong mga kasukasuan balat buto at panunaw sa pamamagitan ng isang simpleng nakagawian na aabutin lamang ng wala pang 10 segundo. Ngayon, humanda kayo. Dahil ang susunod na pulbo sa listahang ito ay tumututok sa isang problemang pinagdurusahan ng karamihan sa mga taong lampas 50 na hindi man lang nila namamalayan. Numero 3. Ceylon Cinnamon Powder o pulbos na kanela ng Ceylon. Kailangan kong magbigay ng isang napakahalagang paglilinaw dito
dahil may dalawang uri ng cinnamon at karamihan sa mga tao ay gumagamit ng maling klase. Ang cinnamon na malamang na nasa kusina ninyo ngayon ay tinatawag na cassia cinnamon. At kahit okay naman ang lasa nito, nagtataglay ito ng mataas na antas ng isang sangkap na tinatawag na kumarin na maaaring makasama sa inyong atay kapag inaraw-araw ng marami. Ang kailangan ninyo ay Ceylon cinnamon na minsang tinatawag na tunay na cinnamon na taglay ang lahat ng kamanghamanghang benepisyo sa kalusugan, ngunit meron lamang napakaliit na bahagi ng kumarin kaya ligtas itong gamitin araw-araw. Ngayon, hayaan ninyong sabihin ko kung bakit napakahalaga nito. Dahil ang mga pananaliksik tungkol sa nagagawa ng Ceylon cinnamon sa inyong blood sugar ay sadyang nakakabilib. Isang malaking pagsusuri sa Journal of Medicinal Food ang nag-aral ng 10 iba't ibang clinical trial at natuklasan na ang pag-inom ng cinnamon ay makabuluhang nagpababa ng fasting blood glucose sa mga taong may type 2 diabetes at prediabetes. At ang epekto ay nagpakita ng pare-parehong resulta sa maraming pag-aaral. Ang ginagawa ng cinnamon sa loob ng katawan ay ginagaya nito ang aksyon ng insulin sa inyong mga cell. Ibig sabihin, tinutulungan nito ang inyong mga cell na bumukas at tanggapin ang asukal mula sa inyong dugo nang mas maayos at pinapabagal din nito ang mga enzyme na bumabasag sa mga carbohydrate sa inyong tiyan upang ang asukal ay pumasok sa inyong dugo nang dahan-dahan sa halip na sa isang biglaang pagtaas o spike. Napakahalaga nito dahil ang biglaang pagtaas at pagbagsak ng blood sugar ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nakakaramdam ang mga tao ng pagbagsak ng enerhiya sa kalagitnaan ng umaga, pagkalito, matapos mananghalian at matinding pagnanasa na kumain ng matatamis sa hapon. Isang hiwalay na pag-aaral na inilathala sa Diabetes Care ang nakatuklas na kahit 1 gramo lang ng cinnamon, bawat araw nakatumbas ng humigit kumulang kalahating kutsarita ay nagpababa ng antas ng blood glucose ng hanggang 29% sa mga pasyenteng may type 2 diabetes sa loob lamang ng 40 araw. Ngunit hindi lang blood sugar ang pinapaganda nito dahil nalaman ng mga mananaliksik sa Ateneo de Manila University na pinababa din ng cinnamon ang triglycerides ng hanggang 30% at ang LDL cholesterol o ang masamang uri ng kolesterol ng hanggang 27% sa mga parehong kalahok sa pag-aaral. Kapag nagdagdag kayo ng Ceylon cinnamon sa inyong kape, ang kombinasyon ay napakalakas dahil ang kape mismo ay napatunayang nagpapabuti ng insulin sensitivity ayon sa pananaliksik na inilathala sa Annals of Internal Medicine. Kaya parang nakakakuha kayo ng dobleng tulong sa pagkontrol ng blood sugar mula sa iisang tasa. Upang magamit ito ng tama, maglagay lamang ng 1 kapat hanggang kalahating kutsarita ng Ceylon cinnamon powder sa inyong kape habang tinitimpla o ihalo ng direkta sa tasa matapos isalin. Ang ibang tao ay gustong ihalo ito sa mismong coffee grounds bago ilagay sa coffee maker para makuha ng mainit na tubig ang mga masustansyang compound na tinatawag na cinnamaldehyde at polyphenols. At talagang maganda ang paraang ito dahil naihahalo ng pantay ang cinnamon at nagbibigay ng mainit at natural na matamis na lasa na hindi na nangangailangan ng asukal o karagdagang calories. Para sa pinakamagandang benepisyo sa blood sugar, inire-rekomenda ng pananaliksik na inumin ito kasabay ng inyong unang pagkain o unang kape sa umaga dahil doon, ito may pinakamalaking epekto sa inyong glucose sa mga susunod na oras. Madalas na nakasulat mismo ang salitang Ceylon sa balot nito kaya hanapin ang salitang ito bago bumili. Isa pang napakagandang balita ay nagpakita ang isang pag-aaral sa Journal of Alzheimer's Disease na ang mga compound sa cinnamon ay maaaring pumigil sa pag-ipon ng tau protein tangles sa utak na isa sa mga pangunahing senyales ng Alzheimer's disease.
Ibig sabihin, ang simpleng pampalasang ito ay maaaring nagbibigay ng proteksyon sa inyong utak sa tuwing iniinom ninyo ito. Ngayon, kung sa tingin ninyo ay kahanga-hanga na ang pagkontrol ng blood sugar at pagprotekta sa utak, magugulat kayo sa nagagawa ng susunod na pulbos para sa pabalik-balik na pamamaga, chronic inflammation sa inyong buong katawan. Numero 2, ginger powder o pulbos na luya. Ipapaliwanag ko ito ng mabuti dahil gusto kong maintindihan ninyo kung gaano kapangyarihan ang simpleng luyang ito kapag inilatag na ng malinaw ang siyensya. Ang luya ay ginagamit na bilang gamot sa loob ng mahigit 5,000 taon sa mga tradisyonal na panggagamot kasama na sa ating bansa. Ngunit sa mahabang panahon, hindi ito masyadong pinapansin ng modernong siyensya hanggang sa nag-umpisang gumawa ng mga mahigpit na clinical trial ang mga mananaliksik at nakatuklas sila ng isang nakakamanghang bagay. Isang komprehensibong pagsusuri na inilathala sa International Journal of Preventive Medicine ang sumuri sa higit 115 pag-aaral tungkol sa luya at napagpasyahan na mayroon itong malakas na anti-inflammatory at antioxidant na kakayahan na kayang pumantay sa ilang mga inireresetang gamot, lalo na para sa mga kondisyon na may kinalaman sa matinding pamamaga. Ang pangunahing aktibong sangkap sa luya ay tinatawag na gingerol. At kapag ang luya ay pinatuyo at ginawang pulbos ang gingerol, ay nagbabago at nagiging isang kaugnay na sangkap na tinatawag na shogaol. Napatunayan ng pananaliksik na ang shogaol ay mas matapang at mas mabisa laban sa pamamaga kaysa sa sariwang luya. Ito ang dahilan kung bakit mas mainam at mas masustansya ang paglalagay ng tuyong ginger powder sa inyong kape kumpara sa paggamit ng sariwang luya. Isang pag-aaral tungkol sa rayuma ang naghambing sa katas ng luya ng harapan laban sa ibuprofen para sa pananakit ng tuhod dahil sa osteoarthritis. Natuklasan nila na ang luya ay kasing epektibo sa pagpapabawas ng sakit at pamamaga nang walang side effects sa sikmura na madalas maranasan sa matagalang paggamit ng mga non-steroidal anti-inflammatory drugs o NSAIDs. Ang kaalamang yan pa lamang ay dapat na makatawag pansin sa ating lahat dahil milyon-milyong tao ang umiinom ng ibuprofen at mga katulad na gamot araw-araw para sa pananakit ng kasukasuan nang hindi nalalaman na mayroong natural na alternatibo na kasing bisa batay sa mga inilathalang pananaliksik. Ngunit ang benepisyo ng luya ay umaabot din sa inyong panunaw sa isang malaking paraan. Nalaman ng isang pag-aaral sa World Journal of Gastroenterology na pinapabilis ng luya ang pag-alis ng pagkain sa tiyan ng hanggang 50% na nangangahulugang mas mabilis at mas maayos ang paggalaw ng pagkain sa inyong bituka na binabawasan ang pagiging bloat o kabag pagduduwal at ang mabigat na pakiramdam pagkatapos kumain. Pinapasigla din ng luya ang paggawa ng apdo at digestive enzymes na tumutulong na mas matunaw ang mga taba at protina. Kaya mas nakakakuha ng maraming nutrisyon ang inyong katawan mula sa pagkaing inyong kinakain. Kapag pinagsama ninyo ang ginger powder at kape, ang init ng kape ay tumutulong upang buhayin at mabilis na mailabas ang mga sugaol at gingerol. At ang caffeine sa kape na sinabayan pa ng natural na init ng luya ay nagpapabilis ng inyong metabolic rate. Natuklasan sa isang pag-aaral na pinapababa ng luya ang pakiramdam ng gutom sa mga lalaking labis ang timbang na nagpapahiwatig na makakatulong ito sa pagkontrol ng timbang kasabay ng mga benepisyo nito laban sa pamamaga. Para ihanda ito ng tama, magdagdag ng 1 kapat hanggang kalahating kutsarita ng dried ginger powder pulbos na luya ng direkta sa inyong tasa ng kape at haluing mabuti. Ang lasa nito ay nagbibigay ng nakakaginhawang init at kaunting anghang at para sa karamihan, bumabagay ito ng perpekto sa pait ng kape para bang lasang mainit na tsae.
Kung masyadong matapang ito para sa inyo, sa simula mag-umpisa muna sa kaunting kurot at unti-unting dagdagan sa paglipas ng 1 linggo habang nasasanay ang inyong panlasa. Para makuha ang pinakamataas na benepisyo laban sa pamamaga, ang pagiging tuloy-tuloy ay napakahalaga dahil ang mga pag-aaral na nagpapakita ng malaking pagbaba sa pamamaga ay gumamit ng araw-araw na pag-inom sa loob ng 8 hanggang 12 linggo. Maaari ninyo ring pagsamahin ang luya at ang Ceylon cinnamon na pinag-usapan natin sa numero 3 dahil ang dalawang pulbos na ito ay nagtutulungan para mas palakasin ang benepisyo ng isa't isa kapag ininom ng sabay at sadyang napakasarap ng kombinasyon ng lasa nila sa kape. Ngayon huminga kayo ng malalim dahil ang ibubunyag ko na ang numero 1 pulbos sa listahang ito. Ito ang nagpagulat sa akin at maaaring magpabago ng inyong pang-umagang nakagawian habang buhay. Numero 1, turmeric powder o pulbos na luyang dilaw. Ito ang pinakahihintay kong sabihin sa inyo dahil kapag nakita ninyo ang napakaraming ebidensya mula sa siyensya na nagpapatunay sa nagagawa ng luyang dilaw sa katawan ng tao, maiintindihan ninyo kung bakit ko ito inilagay sa pinakatuktok ng listahang ito nang walang anumang pag-aalinlangan. Ang luyang dilaw ay may sangkap na tinatawag na curcumin at ang curcumin ay naging paksa ng mahigit 15,000 inilathalang pag-aaral sa siyensya na ginagawa itong isa sa pinakapinag-aralang natural na sangkap sa buong kasaysayan ng medisina. Isang malaking pagsusuri na inilathala sa Journal of Medicinal Food ang sumuri sa higit 40 trial at napatunayang ang pag-inom ng curcumin ay malaking nagpababa sa mga marker ng pamamaga sa buong katawan, kabilang ang C-reactive protein at interleukin-6 na siya ring mga sinusuri ng mga doktor kapag inaalam ang inyong panganib sa sakit sa puso, cancer, Alzheimer's disease, at halos lahat ng malalang sakit na nauugnay sa pagtanda. Ang mga mananaliksik sa St. Luke's Medical Center ay nagsagawa ng pag-aaral kung saan nalaman na ang mga taong umiinom ng curcumin araw-araw sa loob ng 18 buwan ay nagpakita ng makabuluhang pagbuti sa kanilang memorya at atensyon. At ipinakita sa mga brain scan na mas mababa ang antas ng mga amyloid at tau deposit sa mga bahagi ng utak na kumokontrol sa memorya at emosyon na siya mismong mga naipon sa kaso ng Alzheimer's disease. Ibig sabihin nito, literal na tinutulungan ng luyang dilaw na panatilihing malinis ang istruktura ng inyong utak. Ngunit heto ang pinakamahalagang bahagi na maling-mali ang pagkakaintindi ng karamihan tungkol sa luyang dilaw. At ito rin ang dahilan kung bakit napakagaling na ideya ang ihalo ito, partikular sa kape. Ang curcumin, kapag nag-iisa, ay napakahirap maabsorb ng katawan. Halos hindi ito nakukuha ng inyong sistema at lumalabas lang ito sa inyong katawan nang walang ginagawa. Gayunpaman, nalaman ng isang sikat na pag-aaral mula sa Journal of Herbal Medicine na kapag ang curcumin ay isinabay sa piperine, isang sangkap na matatagpuan sa black pepper o paminta, ang pag-absorb ng katawan dito ay tumataas ng nakakagulat na 2,000%. Hindi po yan typographical error, 2,000%, 2,000%. Ibig sabihin, nakakakuha kayo ng 20 beses na mas maraming curcumin sa inyong daluyan ng dugo sa pamamagitan lamang ng pagdaragdag ng isang maliit na kurot ng paminta kasama ng inyong luyang dilaw. Bilang karagdagan, ang curcumin ay fat-soluble na nangangahulugang mas maganda ang pag-absorb nito kapag kinain kasama ng mapagkukunan ng taba. Kaya kung iinumin ninyo ang inyong kape na may kasamang kaunting whole milk cream o coconut oil, lumilikha kayo ng perpektong kapaligiran para makuha ng katawan ang pinakamataas na antas ng curcumin. Ang kakayahang labanan ang pamamaga ng curcumin ay gumagana sa maraming pamamaraan sa loob ng inyong katawan ng sabay-sabay. Hinaharangan nito ang isang molekula na itinuturing na pangunahing sanhi ng pamamaga
At pinipigilan din nito ang COX, dalawa enzyme, na siya mismong target ng mga inireresetang gamot laban sa pamamaga, ngunit nang walang panganib sa puso, na kadalasang kaakibat ng pangmatagalang pag-inom ng mga pharmaceutical na gamot. Para sa inyong puso mismo natuklasan sa isang pananaliksik mula sa Philippine Heart Center na ang curcumin ay nagpabuti sa paggana ng inyong mga ugat upang bumuka at umurong ng maayos, na halos kasing epekto ng pag-inom ng statin o paggawa ng aerobic exercise. Ang paghahambing na yan ay nakakamangha dahil ang isang simpleng pulbos sa inyong kape tuwing umaga ay sumusuporta sa inyong puso sa antas na halos kapantay ng ehersisyo at mga inireresetang gamot ayon sa mga inilathalang klinikal na pananaliksik. Upang ihanda ang kape na may luyang dilaw para sa pinakamataas na benepisyo, magdagdag ng kalahati hanggang isang buong kutsarita ng dekalidad na turmeric powder sa inyong mainit na kape kasama ang isang maliit na kurot ng paminta para sa 2,000% na pagtaas ng absorption at kaunting malusog na taba tulad ng coconut cream o buong gatas. Haluin itong mabuti hanggang sa tuluyang matunaw ang luyang dilaw dahil maari itong maipon sa ilalim kung hindi hahaluin ng maayos. Ang lasa nito ay nagbibigay ng makalupang init at ginagawang magandang gininto ang kulay ang inyong kape na kasing sarap ng hitsura nito. Tinatawag ito ng iba na golden coffee. At kapag nasubukan ninyo ito, maiintindihan ninyo kung bakit naging ritual na ito tuwing umaga ng mga taong nagpapahalaga sa kanilang kalusugan sa buong mundo. Ang pinakamahalagang tandaan ay ang benepisyo ng luyang dilaw ay naiipon at nakadepende sa dami nito sa paglipas ng panahon. Ibig sabihin, mas matagal at mas madalas ninyo itong ginagamit, mas nagiging malakas ang epekto sa pagdaan ng mga araw. Simulan ito bukas ng umaga at sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo, karamihan sa mga tao ay nag-uulat ng napapansin nilang pagginhawa ng kanilang mga kasukasuan, mas malinaw na isipan at pangkalahatang paglakas ng enerhiya habang unti-unting bumababa ang pamamaga sa kanilang katawan. Kaya iyan na nga po, 5 napakapangyarihan at natural na pulbos na maaring magpabago sa inyong ordinaryong kape tuwing umaga para maging isang inuming base sa siyensya na susuporta sa inyong utak-puso, kasukasuan, blood sugar panunaw at pangkalahatang mahabang buhay. Ang pinakamaganda pa rito, ang 5 na ito ay abot kaya madaling hanapin at aabutin lamang ng wala pang 30 segundo para idagdag sa inyong pang-araw-araw na gawain. Aral na mapupulot. Hindi ninyo laging kailangan ng mamahaling supplements, komplikadong plano sa kalusugan o matinding pagbabago sa pamumuhay upang maging malusog. Minsan ang pinakamalaking pagbabago sa ating kalusugan ay nagmumula sa mga pinakasimpleng nakasanayan. At ang paghalo ng 1 o 2 sa mga natural na pulbos na ito sa kape na iniinom na ninyo tuwing umaga ay maaaring maging pinakamadali at pinakamabisang hakbang sa kalusugan na magagawa ninyo. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito o may natutunan kayong bago, ngayon mangyari po lamang na mag-iwan ng komento, i-click ang subscribe button at i-turn on ang inyong notifications para hindi kayo makaligtaan ng aming mga video dahil naglalabas kami ng mga bagong kaalaman linggo-linggo na idinisenyo para tulungan kayong mamuhay ng mas mahaba, mas malusog at mas masigla. Huwag din kalimutang i-share ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na mahilig magkape para sabay-sabay nating alagaan ang ating kalusugan. Maraming salamat po sa panonood.